Ano po bang reaksyon nyo dito nga sa pahayag ni Kaufman na meron daw pong transcript ng isang interview? It was a transcript na there's like collusion daw na isinishield si President BBM about what's happening with the ICC hearing. Unang-una, sabi nga natin, nag-react na tayo dyan. Sinabi natin parang ang nagsasuffer ng severe cognitive impairment ay walang iba kung hindi itong si Atty. Kaufman at hindi ang kanyang kliyente. Dahil matatandaan natin, ang kasong to ay crimes against humanity na sinampa pa as early as 2017. So bakit lagi niyang pinapahid kay Pangulo Marcos Jr. itong mga kaso, itong mga di umanong kasalanan ng pagpatay, no? Ni dating Pangulong Duterte. Hindi na lang niya tutukan kung paano niya didepensahan at i-deny yung mga bintang ng pagpapatay at architect pa di umano. Itong si dating Pangulong Duterte, mastermind ng itong common plan among the DDS. So, hindi niya tinutukan yun eh. Instead, pumunta siya sa politika, paawa, appealing to the emotions of the Filipino people. So, hindi konektado yung si Pangulong Marcos Jr. doon sa mga patayang naganap noong 2011 hanggang 2019. Pero Attorney Claire, yun nga po yung kinuha niyang, kumbaga pinili niyang anggulo, yung political persecution. And as a trial lawyer, paano po kung may pruweba nga pong authentic ito, again, ito pong interview na ito ay galing sa prosecution side. Bakit nga po ba napili itong dokumento ng prosecution to have? Unang-una, sabi nga natin, paano niyang i-connect si PBBM doon sa mga crimes na di umanong nangyari noong 2011 to 2019. Di ba? So, paano niya i-connect? Nangyari na to eh. Yung kay Pangulo, sabihin natin, ibinibintang nila, ginagawa nila na naratibo, pero that's after math na eh. Tapos na yun eh. Ang ginawa lang ng Pangulo dito at ng administrasyon ay ipatupad yung RA 9851 natin kung saan tayo ay may obligasyon din kapag ka nasa international tribunal na or state ay nag-start na magkaroon ng pag-iimbestiga doon, we can dispense with our own investigation here in the Philippines. So that's part of our law. And at the same time, we also have this obligation to coordinate and cooperate with the Interpol. And we also have these residual obligations na dapat nating ipatupad base sa international law din. So, hindi siya konektado doon sa binibintang ng 2011 to 2019. So, paano niya masasabi na walang kasalanan ng Pangulo sa patayan? In the first place, Nikki, parang wala siyang dininay doon sa mga akusasyon kay dating Pangulong Duterte. Pinapahid na lang niya doon sa ginawa di umano ng administrasyon para ma-surrender ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. And that's it. Pero ang pinupukol ng prosecution yung patayan. Sabi nga, 20 years naging mayor. Nasa power ang dating Pangulong Duterte. Pero ang coverage lang ng hearing dyan mga nangyari noong 2011 hanggang 2019. So, ang hirap kasi i-connect na dinala ako dun eh. Kasalanan ni Pangulong Marcos Jr., dinala ako dun. Hindi yun ang usapan eh. Ang usapan, yung patayan. Yung mga magkakasabwat kayo, di umano, para dito gawin isang common plan na pumatay. So, Attorney Claire, parang we circle back, bumabalik po tayo dun sa kung ano man po yung nilalaman nung clip na yon or yung audio clip na yon, dahil po sa coordination natin sa Interpol. Kasi yun nga po yung paulit-ulit sinasabi ni Attorney Kaufman, no, na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla did say na hindi daw po tayo coordinate with ICC, and yet this happened. Yes, that's true. Kasi wala ng jurisdiction ngayon ang ICC. But even our own Supreme Court says na meron jurisdiction ng ICC sa lahat ng mga nangyari of all the crimes committed prior to the withdrawal from the Roman Statute or ICC. So may jurisdiction ng ICC doon sa mga cases na naganap noon. So kaya nga parang hindi mo dapat gawing depensa yung pag-surrender sa iyo doon. Ang dapat mong tutukan, Atty. Kaufman, yung naganap noong 2011 saka 2019. May mga witnesses eh.
May mga biktima di umano. So ba't hindi ka magtutok doon sa mga statement, sa mga testimony ng mga witnesses? Huwag mong dalhin dito sa pamumulitika. Eh, di ba? Attorney Claire, so second day na po tayo, no? Kumbaga, kahapon po yung lapagan ng accusations, ngayon po more on the merits na or the facts of the cases. So, kayo po as a trial lawyer, what's your assessment po sa kasalukuyang paggulong ng ICC hearing? Kasi hindi pa po ito yung trial, di ba? Kumbaga, we can also say na ito yung pinaka-importanting parte kasi kung hindi po, kumbaga, hearing pa lang po kung magkakaroon ng trial. Maaring hindi na magkaroon ng trial altogether. Yes. Sa akin pananaw, no, my take, hindi take ito ng palasyo, hindi i-take ito ng Pangulo. Sa nakikita ko kasi, masyadong maraming na ibigay ng mga facts itong prosecution. Kung ikukumpara mo sa paninisi. So, sa ngayon kasi ang rebuttal lang naman ni Atty. Kaufman, pamumulitika. Sinisisi pa yung media. 'Di ba? Maganda daw yung mga larawan, kumbaga, yung mga family grieving, yun yung mga ini-inflate, 'di ba? Para out of context yung lahat ng pangyayari. Lahat sinisisi niya sa iba, tinuturo niya sa iba na hindi niya mismo tinututukan yung mga depensa or rather yung mga facts na naibibigay ng prosecution. So ako, kung ako yung judge, para siyang depensa lang na wala. Hindi mo makita kung paano niya i-deny yung akusasyon na may common plan among the co-perpetrators to commit the crimes against humanity. Wala akong nakikita so far. Baka sa susunod na araw may makita na tayo kay Atty. Kaufman. Pero sa ngayon, wala tayong nakikita. Oo nga po. Kasi I think sa fourth day pa po yung more on the defense side. Puro prosecution po yung mauna. So, total, lagi naman pong nadadawit yung pangalan ng Pangulo. Nagmo-monitor po ba si PBBM sa confirmation of charges hearing nga ng ICC? Hindi siya nagmo-monitor, pero syempre kailangan siya i-update. Kasi maraming trabaho ang Pangulo, Nikki, no? Oops, teka lang, wala. Bakit? Wait. Okay lang po. Okay lang po. Hindi tumawag. Oo. So, marami may nagmo-monitor, merong kailangan siyang ma-update siya, pero it doesn't mean na kailangan niya mag-monitor dahil ang daming trabaho ng Pangulo. Ngayon, sa totoo lang, maghapon ang affair, ang events ng Pangulo, umpisa pa lang umaga. Okay, sige. Dako naman po tayo sa impeachment complaints, no? Laban naman kay VP Sara. Ano pong masasabi nyo, no, sa pag-usad nung proseso sa Kamara? Kasi na-refer na po itong mga reklamo sa House Justice on Committee. Yun talaga ang proseso. Kung ikukumpara natin sa naging komento ng Pangulo nung siya ay nasasalang sa impeachment na yung mga impeachment complaints ay nakasalang, ang sabi ng Pangulo, irespeto natin yung ang proseso. Kasi proseso to eh. So, sundin lang naman nila yung batas at sila ay magdesisyon base kung ano yung makikita at maipepresenta dyan. So, sana ganun din ang Vice Presidente. Dapat wag niyang wag siya maging rude, 'di ba? Sa mga miyembro ng House of Representatives kasi trabaho lang ito eh. So kung ano yung proseso, dapat yun lang yung gawin. Kung ano yung nakikitang ebidensya, doon na lang siguro sila tumingin. Kung may ebidensya laban kay Pangulo, ay rather laban kay Vice Presidente, then so be it. Kung wala, di bahala po sila kung anong magiging decision nila yan. Basta dapat sana proseso at ebidensya. Yun lang naman po ang kailangan. At habang dumadagdag nga po, no, itong mga impeachment complaints against VP Sara, nung mismong nagsabi po siya na tatakbo siya bilang Pangulo, may naghain po ng impeachment complaint right after. So, galing po doon, coming from that, si VP Sara nagsabi na rin siya na nagre-recruit na daw siya ng running mate noon pa, nung nakaraang taon pa po. May mensahe po ba kayo? What's your take on that? Decision niya yan eh. Talaga naman kailangan humanap siguro siya ng partner. Partner na talaga magtatrabaho sana. Magtatrabaho na dapat. Isang Vice Presidente na nagtatrabaho. Kasi iba yung sitwasyon natin ngayon eh. Tapos sunod ng Vice Presidente, magtrabaho na. Kayo po ba ay may mensahe din sa kanyang magiging katandem? O meron po ba kayong idea kung sino mga posible? Wala. Choice nila yan. Decision nila yan. It's up to them. So, wala tayong magiging comment about that. Wala rin tayong magiging suggestion. Alam naman natin hindi susundin. At
Sige po. Sila na po bahala doon, no? Sila Yusek, na bahala. kamustahin po natin yung ano, yung isa pa po itong medyo maingay sa social media kasi makakasunod pong nagkikita si Pangulo at ang dating VP, si Naga City Mayor Lenny Robredo. Mayor Lenny. Meron nga po ba silang pag-uusap? Sa totoo, wala talaga. Siguro nakita lang nila na dalawa pala silang leaders na nagtatrabaho. Siguro at the time na nangangampanya sila, hindi niya nakikita ni Mayor Lenny kung gaano kasipag itong si Pangulo Marcos Jr. Pero ngayon naging Pangulo, si PBBM, nakita niya na walang kulay. Kung sino may kailangan, lokal na pamahalaan, leader, kailangan ang tulong ng nasyonal at nakita, ito ang dapat natutukan, walang kulay, walang sinisino. 'Di ba? Yun yung dapat eh. Tignan niyo dati magkatunggali sila, but Mayor Lenny, nakita niya kung paano magtrabaho si PBBM. And at the same time, bago pa ito, Nikki, nabanggit na rin ni Mayor Lenny na sang-ayon siya sa tinutungo ng pagtrato ni Pangulong Marcos Jr. ng administrasyon na ito patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Sabi nga niya, nasayang yung 6 na taon, rather sabi niya pa, 8 years, na hindi ganito ang naging pagtrato sa ating karapatan sa West Philippine Sea. At sinasabi niya, sang-ayon siya sa tayo ng Pangulo patungkol sa ating karapatan. So makikita mo na hindi na kailangan na manira kung talaga may ginagawa ang Pangulo at ang administrasyon na hindi nakikita mismo ng Vice Presidente dahil lagi siyang sinasabing walang nagagawa ang Pangulo. Zero foreign policy. Walang independent foreign policy. Samantalang yung dating katunggali ni Pangulong Marcos Jr. na si Mayor Lenny, nakikita niya kung saan tayo ng Pangulo at ito ay pinupuri pa niya. Diba? Okay, siguro last question na po, no? Bukas po kasi 40th anniversary na ng EDSA People Power Revolution. Sinusulong nga sa Kamara na gawin daw tong non-working holiday. Ano pong masasabi ng palasyo dito considering the past couple of years ay special working day po ito? Kung gagawin po nila yan at okay naman po at walang masasagang anumang masasagasaan na anumang karapatan, yan naman po ay maaaring tignan ng Pangulo at aaralin at kung mapapasa kamay ng Pangulo to kung meron mang bill, tignan po natin ang kanyang magiging desisyon. Hindi naman po ito masama.